It's a privilege and opportunity nga makadayon ka sa Ginoo in spite sa atuhang panahon, no? And we're so thankful, no? And challenge po ni sa atuha, no? Nabila na mo your leader na di malate, no? So karon we make salamat yan po sa Ginoo for this opportunity and privilege, no? Ito may malitayon ka ng alawa, no? May ka amen? Amen! Okay, no? Ato ha natin marinig ang puntagon mo na isuon, Christians, the happiest people on earth. Tinoon nila eh? Murang magdili tinoon, no? Murang magdili tinoon. Tinoon nila eh? Tinoon. Okay, murang mag... Ako ulihan mga isuon. Okay, so... Kita na mga Kristohan, mga kaisunan, we are the happiest people in this kanibutan. No? So, ano na tayo kuhan? Ano na tayo, wala tayo include rin sa ituhang PowerPoint, ituhang, kasi tawag na, gitawag na itong trivia, no? Now, ito ang trivia na yung kamatagon mga isoors that sa global happiness, kanang murag malipayon yung mga tao or kanang group of people or nation, kaning Finland. No? Kinsa may nakaila o nakabalo asa ng Finland dapat? Sa Europe. Okay. Kanang Finland, nahala sa Europe, no? Sila yung joke nga, sa Finland ko, no, ang mga isda ko na dito, tunugon. No? Tinawag ba nila? Ang mga isda ko dito sa Finland, tunugon ko, no? Tunok ka na may fin. Na may fin, no? Ito siya joke, pero muna siya yung istorya nila, no? Pero di man siguro tinood, kaya diri sa tuha, itong mga isda, na may mga bukog, no? Na may mga tunok, no? Mga bukog mga sa atuhang mga isda diri, no? Pero sa Finland, Finland has been ranked the happiest country in the world for 8 years in a row. No? From 2018 until now, Finland dito no ang pinakamalipayon nga nasod sa tibok kalibutan. Napamamo niya kung isuon. Pero diri sa tuhang pagpangalagad sa Ginoo, one of the happiest people nga nagpuyo diri sa kalibutan is kita naman Kristohanon. Ako mo diha. Amen. Kung tanong ko yung tapan, malipayon ba ka? No? Malipayon ba? Malipayon ba? Ako mo diha ang isoon. Amen. Ano kita malipayon, no? So, kanang yung tagon, muli ato ang maiskutan karon. Now, despite ang United States, no, one of the richest nation, hindi na ikalimod, no, one of the richest nation, pero dili po siya ang top 1 yun, no, the richest in GMT, despite ang United States, one of the richest nation, wala na ko niya Pilipinas, hindi ka kaabot kami, no? Nakakamu niya. Okay. Di pa takabot sa richest nation, no? Bisa naana to ang Pearl of the Orient Seas, no? Naana to ang dato gid kay nga mga resources sa tibok kalibutan, and in fact, this year 2025 until 2030 siguro possibly most probably masugdan na nga project nga basig mo taas o moangat ang atuhang estado sa Pilipino, no, diha sa Surigao, no, Surigao area. But wala ko na i-appeal kay murag tagabot ang mga tao mo sa United States, most likely dili kayo malipayon, no? So nagpasabot na nga ang kadato dili na maghatag nato og privilege para malipay ta, no? Kaya tinuod niya kalipay. Okay. So
in middle-income countries, often reported being happier than those in high-income nation. No? So, ma-report ko no mga igsoon nga, ang happiest nation or mga malipayon nga mga nason is katong mga low lying or low income nation. Okay? So, that's why apil lang sa tuhang text, no? Ang ato nga text mga igsoon, gamay-gamay, no? Philippians chapter 4 verse 4. Ato ko nung dunganan pagbasa. Philippians chapter 4 verse 4. Everybody say, Rejoice rejoice. in the Lord always. I will say it again. Again, rejoice. Ato ko lang utrohon, no? Kay muna nagbasa ka nga, dili para sa Ginoo. Philippians chapter 4 verse 4. Everybody say, Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. kaya pa nung malipayon ko, no? Everybody say, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Rejoice. Amen. Magamputa. Ito pa itong mga unang siyong napapahang mga mata. Our most gracious, heavenly loving Father, Diyos nga kamhatan sa among mga kinabuhi, we glorify and magnify your name once again in this place, Lord. Amo ka acknowledge as our Lord and Savior, and we declare Jesus is Lord over our family, over ourselves, and over our church. Kaya ikaw, Ginoo, Hesus Kristo, ang amo nga Diyos nga gambahan karon taknaa sa among mga kinabuhi. And right now, Lord, i-acknowledge ka na mo, Holy Spirit, once again, na ikaw magapanudlo ka na mo as we partake this spiritual food, nga maghatag ka na mo, Ginoo, heavenly revelation wisdom, kaalam, as well as kahibalo, o pahinumdum ka na mo, Ginoo, na ang imong mga pulong, maghatag ka na mo, o kahayag o giya, o magpahinumdum ka na mo, Ginoo, nga dili kami masulubon ng mga tao, kundi kami ang usa sa pinakamalipayon nga tao diri sa tibuok kalibutan tungod ani nga pribilehiyo o oportunidad nga masabtan na mo Ginoo that we have been both gipalit kami gikan Ginoo sa damnation o pagkasala amahan. That's why Lord, amo ipadayon kini, amo nga gisalig diha kanimo ang pagpadabot niini ikaw Ginoo mag-enlighten sa matag usa Ginoo nga naa diri karon amahan. Aron Lord, amo kining ma-digest, ma-internalize, as well as Ginoo, amo kining ma-apply, and most importantly, mahimo kaming doers sa imong mga pulong amahan. We glorify and magnify your name, O Diyos. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Now in Philippians chapter 4 verse 4, na makita nato diha ang word nga kalipay or pagkamalipayon o rejoice, no? So it is an extraordinary joy ang ginimay ni Apostol Pablo. Why? Pag-ingon ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. Okay? Sa King James Version na, and again, I say rejoice man na, di ba? So, pag-ingon ni Apostol Paul, mga igsoon, that rejoice in the Lord always, extraordinary na siya, no? Extraordinary na siya. Onda, giniway pag ni Apostol Pablo, I will say it again. Rejoice. Pagkalipay kamo, no? Rejoice in the Lord. Bisan o bagulan mga igsoon, malipayon diya punta, no? Ano diya? No? Usahay mo tag mga kuan, mga kakuyan, no? Usahay mo tawag ka ng laayan, no? Usahay mo tawag ka ng natapulan, gagaulan, no? Pero, did you know that rain is one of the greatest blessings sa yuta? No? Pag maulan gali mga igsoon, nagpasabot na nga ma-extend na ito ang kinabuhi. Apa pa mo diha? Muundan gali ang ulan o pila ka mga bulan, murag gutom, no? Murag gutom. O muundan kung ang ulan o mga pila ka tuig, diha na magsugod ang tinuod nga famine. And famine, once again, can cause death, kamatayon sa mga tao. No? So, amon pa yun ta, bisan unsa, naabot na ta sa ulan-ulan, no? Wala pa yung ulan.
Okay, so it is an extraordinary joy or happiness. Now, in the world, kung makita na to sa tibok kalibutan mga kaigsuunan, people seek happiness in some various areas. Una, wealth, no? Mangita ang tao og happiness pinagi sa kanato. Ikaduha, fame, no, or kasikatan. Ikatulo, pleasures of this world. And in 1 Peter, makita na to diha, no, nga ang kana ang mga sistema sa kalibutan, that's worldly things. Okay, now people seek happiness in wealth, no? Makita na to ang mga elites diri sa tibok kalibutan nga grabe ginailahan ka na to, nako mo diha. Amen. Pero ang pumunta na, naman sila kalipay. Wala. Okay? May katagbawan. Actually, one of the richest person, no, back in 2004, no, until 2009, no, or 2011, si Bill Gates, no, ningon yun siya, dili ko undang, hantod dili ko matagbaw sa ka na to. Kaya iyang kwarta pila na ka $1 billion atong time money nga siya man pinakadatos dito kalibutan. Isa nagmunda na siya sa iyang trabaho, sa iyang negosyo, sa tanan iyang tanan nga mag-source of his income. Bisan pa nag luxurious pa na or ang iyahan kapag kinabuhi ganang grabe yung kaiba, pampered nga unsa ron. Gusto niya yung kwarta, di na niya mahurot hantod sa iyang kamatayon, no? And so do Jeff Bezos, no? And Jeff Bezos pinalan siya katuig nga ni Grain as the richest man. So karon si Elon Musk, no? Digid makontento si Elon Musk, no? Una palandaan mga isuon, makita na to nga dili contented si Elon Musk because of number one, wa siya na kontento sa kalibutan, no? Mars versus Mars, no? Siguro sunod lechon, no? Dami na joke. Aman naman to, Mars, third floor, no? Siguro, possibly, and most probably, ma-realize na iyahang gusto, no? I don't know, wata pa malo sa future, no? Pero, sa story mga igsuon, or sa iyahang background checking, si Elon Musk, ga-promote og mga electric cars, no? Kaya kung wakto sa Mars, may gasolina dito, napamamuniha, no? Nag-promote po siya ang mga robotics, no? Nga, muuna og himo dito sa mga balay ba diya, o kung sa mga diha, empire ba na iya buhaton dito, muuna dito, wala ka kinahanglan og oxygen, no? So, naghimo pa siya og mga daghan kay mga AI, no? Para manipulate niya or mag-guide niya ang iyahang mga tao, ang mga robot dito sa Mars, no? So, nga na ang iyahang plano, grabe kaya plano. So, di siya gusto mo po yung diri sa Earth, no? So, dili yun makontento ang tao. Napamamo diha. Di makontento, no? So, ang bukutan na, wala sila kalipay, tungod kay unang-una nabutahan sila sa mga temporaryo nga treasure diri sa kalibutan. So, muna na yung usa ka failure sa tao. Ma-fail ang tao tungod sa gold, kwarta, no? Riches or wealth. Okay? So, mabutaan ang tao tungod sa temporaryo nga treasure ining kalibutan and that is gold, no? Dito sa langit, dili na nato na kay pinahanglan ng gold, no? Kaya nato hang alakwanan, nato hang pavement or nato hang mga streets na puno sa bulawan, no? Amen. Ang ato na mamuliha. Amen. Are you excited? Hindi ba mo excited ba kayo soon? No, nga. Ingay mo tapan, excited ba kayo soon? Excited ba Kayo kayo? soon, no? Puro hindi ka excited. Excited. Okay, malayon ka. Introduction pa rin, malayon. Ito paspasan kay time check na to, alas 11 na. Okay, so, ikaduhang gisik sa tao is fame, no? Or kasikatan, no? Or glory, no? So,
Actually, taas-taas din, kinaghan siya, daghan siya testimony. Now, sa social media, no, daghan kayo og sikat, no, or sa mga multimedia, or sa itawag na to nga show business, no? So, daghan kayo nga mga kaigsunan nga sikat, no, mga influencer, mga artista, no? Daghan kayo mga sikat diha, mga comedian, no? But did you know nga, daghan nga mga artista o mga influencer nga mga suicidal, no? Why? Tungod iwas may kalipay, no? Nakamamo diha mga igsuon. Daghan nga mga artista, mga influencer nga doon na sa paghitong o pagkitin sa ilang kinabuhi tungod kay wala sila kalipay. Example lang po, si A. Constantino, no? Wala man po reported nga nag-hipon with J. Constantino in Jesus' name. But makita na to that A. Constantino used to think that ang iyahang back then sa 2008 until 2012, ang iyahang estado sa kinabuhi, she is at the top, no, or on the top ba na siya, no? Nasa sa pinaka taas, no, sa mga artist tungkol sa iyahang mga ipag-compose nga kanta. Pero niingon siya, at that very moment I am, okay, at that very moment I am at my very dark phases. Okay? So, naako no si Constantino sa pinaka dark phases niya. Pero na siya sa pinakataas. No? So, wala ay kalipay. Okay? Wala siya kalipay o wala sila kalipay sa ilahan na naabot. Ay dilas alas. No? One of the prominent comedian in the Philippines. But, mga igsoon, she experienced also sa pinaka-ubos na matang sa iyahang kinabuhi. Ingon siya, I am happy outside. Makita ko ninyo, marami kayo komedyante, no? Pero deep inside, I am crushed down and broken, no? Grabe nila ang mga product sa mga kwarta, di ba? Nanon sila yung mga nanon sila yung kasikatan, di ba? Pero pag abot sa top, nawala ang ilahang kalipay. And usang testimonya na mga igsoon ni si Brother Prince Lloyd, no? Usa sa nagtono sa atoang kanta, nagstorya gyud mi diri. Ana siya na words atong time bitaw nga action ko kasikat, action na pod sa action na pod kay wala magyud na padayon, no? Ako tinuod magyud na balita sa TV, no, sa mga na report na interview ka, tinuod mi na. Pero ana siya nako atong time mga birds, abi na ko og muna to'y pinakalipay sa kuwang ginabuhi. Ano siya na ang tinuod nga kalipay, bisan pa na og naa imong passion, no, kay passion mo din ang music. Ang tinuod nga kalipay, diha rin mo makita sa Ginoo. Kapag mo diha mo igsoon. Hindi mo naman, nangaluya ta, no? Wala ko nakalipay sa kuwang napaminawan, no? Ikatulong ba guys, suunan, people seek happiness in pleasures of this world. Look at Michael Jackson, Elvis Presley, Whitney Houston, o daghan pa mga isuon, no? Nga Thomas Petty, no? Nga they seek pleasure, na sila riches, na sila fame, as well as na sila ang ilahang mga gusto, makuha nila talaga mga gusto. Pero mga isuon, sa nahita po, at the end, nga nagsik sila sa ilahang mga pleasure, eventually, their lives are cut off. Okay? So, mga isuon, and even si Justin Bieber, kusa siya sa, niabot niya sa top, no? Back then, when I was second year high school, no? Justin Bieber, sikat kay Justin Bieber, no? Kanta siya, baby, basta mo kanta ng iyang baby sa una. Halos pa ng mga batanon or ang galing, mga dagko-dagko lang, grown up na, makasabay pa. Wala yan, one. Pero mga isuon, naingon si Justin Bieber,
my life is worse. Okay? I'm at the deepest point of my drown at itong panahon na. No? Nalulong siya sa droga, nalulong siya sa mga babae, mo iyahang testimony. But now, but now in Christ, all things is beautiful. Atong tayo ba, nag-attempt na po siya ng suicide, no? Suicidal na po si Justin Bieber, no? Tungkol kay, bisan pag-naalang kasikatan, nakuha na niya iyahang mga tanang gusto, pero napay kulang sa iyahang kinabuhi. Okay? So, bisan pa niya ang riches, ang fame, o ang pleasures nini kalibutan na dili na maka-fulfill sa imuha nga kakulangon sa imuha kinabuhi, o nga maka-fulfill na it was Justin Bieber in Christ. All things is beautiful. Ma-fulfill tanan, no? Tanan nga mga kakulangon nimo kung naka diha sa Ginoo. So Christians are the happiest people not because of the absence of the problem. Ata ba mo diha mga igsoon? We think and we always tend to ask God to pray. Binisayaon ako, no? Naguna-huna ta mga igsoon, no? Naghangat ta sa Ginoo nga, Lord, kuhaan ni among problema, Lord, no? Kuhaan ni among mga kakulangon, Lord. Kuhaan ni among kapobrehon, Lord, no? Pero mga kaigsuonan, kana siya ng mga sistema, kana siya ng mga lamas sa tawag kinabuhi, problema, kalisod, o bisan kung sa mga kaigsuonan, dili na makabapag sa imong pagsimba diha sa Ginoo. Okay? Ang kana mga problema mga kaigsuonan, given na sa tuha nga kinabuhi. We will suffer, no? For Jesus' sake. Philippians chapter 1 verse 29, we're not only to believe on Jesus, on Him, but also to suffer for His sake. Kinahanglan kita nga mo-endure anak ng mga kalisdanan sa tong kinabuhi. Kinahanglan kita mo-endure anak ng mga persecutions, no? Family persecutions, because God, ang Ginoo nagatugot aron kita inikabot sa panahon mamalig-on ug makabuot na to ang tinuod nga kalipay sa ato nga kinabuhi. Napabawat niya mga igsoon. Ingay mong tapad, no? Kalipay, bahala kay problema, no? Bahala na wala yung mugas mo niya, lipay yapon, no? Testimony kita sa mong family, no? Or bahala bisan kung saan nga diha, malipay diha punta. It's because, number one, because of the presence of Christ sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Okay? And usa na siya nga wala sa mga richest people diri sa kalibutan. Daghan kayo nga mga testimony karon nga mga artista, no, mga sikat kayo. Dibalik na diha sa pagpangalagan sa Ginoo. No, daghan kayo si Samuel B, no, actually daghan kayo na diha, no? Silang Tony Gonzaga, no, mga Gonzaga sisters. Balik na diha sila sa Ginoo. So, sa una grabe ang ilahang grabe ilahang pagbukod sa pleasure sa kalibutan, pero karon malipayo na sila, no? So, para yung mga kayo sa una, let us see now the reasons why believers are the most joyful people. I-reminders din sa ito, introduction para mga reminders din sa ito mga kaigsunan that we are the most joyful people because number one, we are forgiven. No? In Psalms chapter 32 verse 1, ingon si Salmista David, si David ang kasulat na ni, blessed is the one whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Actually, explain ako na siya, no? Balik na sa Old Testament, actually, ang gigamit aning nga kuan, kani transgression, from the Hebrew word, pesha, no? Which means rebellion or revolt against God's authority, no? So, ang transgression, pwede ito siya ma-translate into sin, no? Kasagano, sa unang panahon, sa Old Testament, matawag na siya o transgression, no? Ang sala, matawag na siya o transgression. Interconnected na sila, no? Or magkahulugan, no?
magkasing kahulugan, antonyms, no? Basta, synonyms, no? Magkasing kahulugan. Synonyms. Basta, pareha na sila, transgression or sin, usara na sila. Ang meaning nga naman yung isunan, rebellion or revolt against God's authority. Okay, sa unang panahon mga kaisunan, adunay Day of Atonement every year. Kaisa na siya nga mahitabo sa mga Israelites. No? So, every Day of Atonement, diha yun, ma-fully, ma-covered, kay covered mo sins are covered naman na siya. No? Ma-fully covered ang sala sa mga Israelites sa una. No? So, now, sa Day of Atonement, ang Israelites, ang nasod sa Israel, mag-offer na sila og offerings dito sa Ginoo. Sinunog nga offerings aron matabunan ang ilahang mga sala. Pero wagay suunan, ang pinaka day, no, or pinaka connection ana nga Day of Atonement is ang kamatayon ni Ginoo sa Kristo. Instead of that, ang ingon diha, whose sins are covered, karon whose sins are totally forgiven. Okay? Dili na ka makasasala igsoon. Tungod kay gipasaylo na imuhang mga sala, gihinluan na imong mga sala, pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Okay, so atong time na King David, gitabunan pa ang ilahang sala. That's why yun sila dire. Ayun sila dire, whose sins are covered, tabunan lang. No? Pero pagkahuman sa total Day of Atonement, sa kamatayon ni Ginoong Kristo, ang tanang mga sala, apil ang sala nilang David sa una, ang mga transgression sa unang panahon, yan na nabuhat sa tanang ng mga tao, ng mga magtotoo, na tanan, nahugasan, o napala, at ubangan sa Ginoo. So that's why, ato i-claim that we are not a sinner. Although we have a sinful nature. Naatay sinful nature mga isuon, no? Naatay makasasala nga nature sa ato ang kinabuhi, but dili ta makasasala. Libog kayo? Dili na ka makasasala, no? So dili na ka dapat or mas maayo, dili na ka magkinabuhi or mulunang or mulangoy-langoy diha sa pagpakasala. Okay. So, we are forgiven, our sins, gihinluan, no? We are forgiven, and we are cleansed from sin. In 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us all our sins and purify us from all unrighteousness. No? Actually, connected din siya sa panahon nga atong ginawa si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. We are forgiven, no? Napasaylo na ta igsuon, no? Wala na gitawag na to kahugawan nga makita sa tuwang kinabuhi kung ang Ginoo maglantaw na to, kita nga mga luwas na. Kundi we are clean as white as snow. And no more condemnation. No? Wala na nag-condemn igsoon. No? So, in Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ. Ikatulo, we're shaped by grace and not sin. Grabe no, minuta sa tuwang position niya sa Ginoo, no? We are forgiven. Pasayon na ta sa Ginoo, no? Wala na pa hinungdan nga dili ta makapasayon sa ubang mga tao. Buti na mga kaigsuonan nga malipayon ta nga mga Kristohanon, kay natay ability nga makapasayon. Tungod kay gipasaylo na tandaan sa Ginoo sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi, namo mo diha. Amen. Okay, everybody say forgiveness. Hey, hindi mo tapan, no? Pasayloan na siya. Karang nakasala niyo mo, pasayloan na siya, no? Sila, pasayloan na nila. Pasayloon ginato, no? Bahala og nasumbaga na to, basta kay pasayloon na to, no? Bahala og nakapasakit sa atuha. Atong pasayloon, no?
Kay mo man na siya pinaka hard sa Ginoo to forgive others, to forgive us, and we need to forgive others also. Okay? So, we are saved by grace and not sin. Ephesians chapter 2 verse 8, memorize carefully, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Okay? So, nindot kayo na itong message. Okay. Ikaduha nga rason, nga nung malipayon ta. Ikaduha nga rason, kita nga may Kristohanon is our life has a purpose. Okay? Common verse mga kaigsuolan for that statement is that for I know the plans I have for you in Jeremiah chapter 29 verse 11 declares the Lord, says the Lord, ang Ginoo na ingon ana, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. No? So, mga igsoon, ang atohang mga kinabuhi ato na purpose, no? So, it is worth celebrating, no? Magmaya ta, maglipay ta tungod kina ay purpose sa atong kinabuhi. And once atong panahon nga wala pa ta diha sa Ginoo, ang atong kinabuhi murag wa gito mo may purpose. No? Daghan nga mga dato sa komune kaganina, no? Richest people in the world. Mura ra gyapon wala ito mo ang ilahang kinabuhi, no? Ingon pa si Justin Bieber atong giyon kanina, I am at my deepest point of my life, no? Point of my ground, no? Nalunod na ko. Pero diha kang Kristo, life is beautiful. So, na-purpose ang Ginoo sa mga tagsa-tagsa ng kinabuhi mga kaigsuonan. So, our life has a purpose. So, God created us with intention, no? Nilungtad ka rin ni kalimutan tungod kay ano na intention ang Ginoo, no? Ano na siya plano nimo, no? Ano na siya pananawon para nimo. So nagpasabot na siya mga kaigsuonan nga dili lang ka magpabilin sa ana nga mga kinaiya na to tungod kinaay pananawon ang Ginoo nga mulambo kay niabot sa panahon. Ato mo diha mga kaigsuon. Okay. In Psalms chapter 139 verse 13 to 14, for you created in my inmost being. Okay? Ang Ginoo nag-ingon na. Okay? You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Okay. So God created us with intention. So na-intention ng Ginoo. So matag adlaw ano may meaning sa atohang mga kinabuhi, no? So every day has a meaning, no? Katuyuan ang matag adlaw nato nga mga hitabo. Okay? So Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good. Okay? Of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay? Katuyuan, no? So, nahitabo ang mga buta tungod kinay katuyuan ng Ginoo. Okay? Nahitabo nga ngadto ang testimony, no, sa mga Taiko family, nahitabo nga ngadto ang testimony tungod kinay purpose ng Ginoo. Bisan pa nagpimenta nga sa tuwa ko, home feels like unhome, no? Home. Bisan pa ingana ang atohang feelings, no? It serves us naanay purpose sa atohang kinabuhi, no? Ang Ginoo I believe gipabati na sa Ginoo sa atohang mga tagsa-tagsa kinabuhi or sa imuha karon tungod kay para ma-serve sa Ginoo ang iyang purpose para nimo, para nila o para sa uban nga mga tao. Okay? So naanay mga meaning ang matag adlaw na to nga pagkinabuhi mga kaigsuonan. Okay? So, and every day has a meaning. Okay?
when home feels like unhome, or ngano nga hitabo man to, or ngano nga ingani, no, daghan tag pangutana, no, nga dili na to ang may ipangutana sa Ginoo. Ano na ikuan? Ano na influencer nga nag-share sa nahitabo sa South Africa, no, sa mga tao dito dapita, and even sa Sudan dapit nga daghan na kayo kuan, daghan na kayo mga bata nga malnourished na kayo, wala na yung makaon, no. Nag-share siya dito, kung ngayon siya, ngano man Lord, no, nga aning kani mga tawhana, wala man nahatagan ng privilege, no, sa kahayahan, dili pareha sa ubang mga tao, no. Usa sa minsan ko siya una-una, no, nga sila magaling, wala ka experience, no, sa kahayahay, pero nagpadayon niya po siya sa pagkabuhi, no, pagkabuhi kay dili lang man ba, no, nagpadayon niya po sila sa pagkabuhi, they are fighting for their lives, no, pero ako karon na ako sa tanan nga kwarta na ako hanga magasto, and ako karon na ako sa unsay gusto na ako nga buhaton, ako mabuhat. Pero wa iko ka pasalamat sa Ginoo. Everybody say, I thank you, Lord. I thank you, Lord. Salamat Ginoo. Pasalamat ang Ginoo. No, kinaay meaning nga nato ang mga tagsa-tagsa nahitabo sa matag adlaw na to nga pagkinabuhi. Ikatulo mga kaigsuonan, tungod kinaay meaning ang tagsa-tagsa na to ka mga nahitabo sa to ang kinabuhi. So we are called tungod kay ang Ginoo nagbuhat ka na to for His purpose, no? Created us with His intention, and here we are called to serve. Okay? So, part na siya sa tuhan na kalipay tungkol kaya doon tayo privilehiyo o oportunidad nga makapangalagad ta sa Ginoo. Okay? So, ikatulo mga kaigsuonan. Nganong malipay ta, no? Nganong malipayon ang mga Kristohanon tungod kay we are not alone. No? Kana na bang statement, we are not alone, no, sa internet, murag kana na yun, ang earth, no, are not alone, gano'n ako na yung mga aliens, gano'n sa laing niya ko, di ba? We are not alone, no? We have been watched, no? Muna na siya, di ba? We have been watched, no? Dahil nagtanaw na to from another dimension, no? And for me, di ko mahadlong anak. Tungod gitinuod man na, nga naglantaw na to, nga nakikita na to, which is ang Ginoo. From other dimension, napa mo niha? Tinuod man gina, dili mo gina kani atong three-dimensional, no? Kaano mo gina siya sa other dimension, no? Ang Ginoo man gin ang sunod anak nga tuan, sunod anak nga anong 4 dimension, nag-declare na siya sa Ginoo, no? Nga pwede niya mapabackward ang oras, mapapass forward ang oras, no? So, nga na mga kaigsuonan. So, we have been watched, pero ang Ginoo mo'y nakikita na to. Tungod kay we are not alone. Now, in John chapter 14 verse 16, okay, ingon si Jesus, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. Actually, helper na siya, no? To help you and be with you forever. Okay? So, nauna ninyo, kinsa man siya. Holy Spirit. Okay? Ang Holy Spirit, ang Malang Espiritu Santo. And then, ang context ay mga kaigsuonan, in John chapter 14 verse 16, kung balikan na to ang chapter 14, muli siya ang setting ano mga kaigsuonan, this is a part of Jesus' farewell to the apostles. No? Kung saan part na niya sa mga kanang murag panamilit ni Jesus ba? Yato sa mga apostles. Okay? So, his farewell disclosure, basahin mo lang verse 13 to 17.
hapit na or taliabot na ang taliabot na ang crucifixion ni Jesus, no? Or iyahan ang pagbiya or ang pagpanaw ni ining kalibutan na. Unya, in verse 1, sa chapter 14, verse 1, mabasa na ito niya mga kaigsunan that the disciples are troubled, no? Ang mga apostoles, murag nabalaka kay sila ba, no? Na nakadawog sila nga hapit na si Jesus nga mawala ng kalibutan na, no? Nanay panamili si Jesus niya. They were troubled tungkol kay si Jesus. Sige na siya panamilit niya. Hapit na ko, no? Hapit na ko mulakaw ba? Basta panamilit siya. Nahatlog sila. They feared being left alone and helpless. Ano siya? Nahatlog sila. Saan mo ni magtutudlo, no? Kung saan lang ninamo, no? Kung wala ka. Kung saan lang ninamo, kung wala ka. Padayon ka ba kay Saudan? So, muna siya yung statement. Thank you, Jesus. And I will ask the Father, and He will give you another advocate. Okay? So, the Holy Spirit. Okay. So, kaya gingon niya, actually, helper na sa ubang kwan. Helper na sa ubang translation, o sa King James Version. Helper, from the Greek word, parakletos, meaning counselor, advocate, comforter, or helper, and that very meaning, nagpasabutaw, nag-point out na dito kang Holy Spirit. Okay? So, padayon na lang kay Sunan, kaya hapit na gid ang atong oras, no? So, okay. Taas-taas ba yung tani, pero ganahan di ko i-share tani, no? So, padayon na. We're not alone. Tungod kay ang Ginoo nagpadala sa tuwa sa Holy Spirit right now sa tuwa mga tagsa-tagsa kinabuhi. So, in short mga kaigsuonan, sa promise ni Jesus that although He was living, His followers would never be abandoned. No? Ang mga sumusunod ni Jesus as well as ang mga magtotoo o ang mga believers, no, tanan nga nituo ni Jesus as their Lord and personal Savior would never be abandoned. Okay? So God's Spirit will live in them or in us, no? Kadto kanila sa mga apostoles ug gani kanato nga nagtuo, nagagiya kanato ug nagpabilin sa walay katapusan. So, we are not alone because the Holy Spirit strengthens us. Okay? Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit came upon you. Okay? Padayon ta. Okay? We are not alone because number 2, ikaduha is the Holy Spirit comforts us. Okay? And God's presence is constant. Okay? Paspasan lang natin yung mga suot. Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money. Okay? Na-acknowledge na po ang money, no? Ang riches. And be content with what you have. Because God said, He will never will I leave you, never will I forsake you. Okay? You are not alone, ingay mong tapad, dili kabiyaan sa Ginoo o pagkasaligdan sa Ginoo. Ikaupat. Okay. Ikaupat, kanong malipayon ta tungod kay we have hope. Okay, natay paglaom. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 3, praise be to God, to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth and to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So we have a hope, natay paglaom. Okay? So, natay paglaom, bisan pa sa mga pagsulay. In Romans chapter 5, verse 3 to 4, suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance,
perseverance, character, and character produces hope. We have hope in trials. We have eternal joy. No, nga ato hagi paabot. Eternal joy awaits. Ngayon ka na to. John chapter 4 verse 2 to 3, 14 verse 2 to 3. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Okay? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Okay, so muna ito ang paglaog. No? Nagdalpon tayo ni Ginoong Kristo dito sa balay sa iyang amahan, kaya doon na dagahan ng mga mansion. So, grabe ang promise sa Ginoo. No, ang saan sa Ginoo. That's why, inahangan na magbalipayo tatawag kaya doon ay tinabuhay ko ay katapusan ng nagpaabot para ka na to. Katulo, that si Ginoo sa Kristo ang atong hope. Colossians chapter 1 verse 27, Christ is in you, the hope of glory. Okay. Ikalima, no, nahinom dyan, o rason, ganong malipayon ta, o pabilin ta ng malipayon. It's because nindog pa ta. No? We are loved. Ingay mo tapad, no? Ingay na pa yung tapad. Gihigugma ka. Okay, napawang niya, ingay mo tapad, gihigugma ka. Wala yung may higugma, yung mo tapad. Oy, no? Higugma na inigsoon. Wala yun ta. In Romans chapter 8 verse 39, wala yung makapawala na to, o wala yung makapahimulag na to, gikan sa gugma sa Ginoo sa mga kinabuhi. Because even ang kamatayon, ang mga anghel, o ang mga demonyo, no? Bisan pa ang present or future, hindi na makapahimulag nimo, nor any powers. Bisan pa kung saan kahapon, kung saan kalayo, kung saan kalapad. Bisan pa kung saan naaliha sa creation, mga isuon, di na makapahimulag na to. Able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. So, higugma ta sa Ginoo, wala makapahimulag na to. Gikan sa paghigugma sa Ginoo. So, God loved us first. In 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Higugma ta sa Ginoo, sama sa iyang gugma nga unconditional. No? So, Romans 5:8, tungkol sa iyang unconditional love, Christ died for us while we are still or we were yet sinners. Christ died for us, and God's love is everlasting. Kana nga unconditional love, kana pagigugma sa Ginoon, ngani kana to, dili na siya mapalong o mahalaw o hangtod sa kahangturan at mahigugma o nahigugma ang Ginoo ngani kana to. Jeremiah chapter 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Okay? I have loved you with an everlasting love. I have known you with unfailing kindness. So, that's the word, that's word celebrating mga soul. Ang yaha kapag itong mga hika natin. In conclusion, in Nehemiah chapter 8 verse 10, ato memorize ko namin, ato basahan. Nehemiah chapter 8 verse 10, everybody say? Jeremiah. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord. Para ba kayo kanta? Nandiyan kinakanta. So, The joy of the Lord. diha kang Kristo mga kaigsuunan, as our conclusion, therefore in Christ we have forgiveness. Yung ipasaylo na ta, no? Na ay purpose diha ng Kristo. Na ay paglaom o unfailing love. Dili ta pasagdan sa Ginoo ni pagabiyaan. Tungod kay nagpadala si Ginoong Kristo dili mga kaigsuunan og usa nga ato nga comforter, helper, guidance, the Holy Spirit. Okay? So, these blessings or kani nga pribilehiyo o opportunity, naghatag na itong rason nga magmalipayon ta mga kaigsuunan, bisan pa mga kaigsuunan na diha sa kalisdanan,
kaguol, kabalaka, o tanan ng mga trials and circumstances sa atong mga kinahanglan. Therefore, if you are in Christ, you are the happiest person because of Him. Ang atong kalipay, magapabiling hantod sa kahantuhan, hantod sa walang ipatusan. Dahil na ako sa pagpalilog mo sa right now, let us close our eyes